Ngayong araw mga ka-RSP, makasama po natin ang Gen Z author na hindi lang lumilikha kundi nag-aalab ang puso para buhayin ang children's literary scene sa ating bansa. Si Ange Cayabyab ay isa sa mga kabataang manunulat na nagsusulong ng mga kwentong pambata, mga librong nagbibigay ng saya, aral at inspirasyon sa kabataan. Kaya para ibahagi ang kanyang nakaka-inspire na journey, ay makakakwentuhan natin ang Gen Z author na si Ange Cayabyab. Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Ange. Hello po, magandang umaga po. Good morning. Thanks for having me. Alright, paano ka nagsimula sa pagsusulat? Because I heard na ikaw ay graduate ng mathematics. Tell us more. I think yung preconditioning po on writing started when I was young. Kasi Okay. I was listening to my lola's kwento, yung mga about sa mga alamat, ganyan. Pero yung simula talaga ng writing journey ko began in college. Kasi I was invited to submit a story for a National Adoption Awareness Month campaign para sa isang sector-based org po sa university namin. And thankfully naman, nakuha yung libro ko yung story ko para gawin nilang libro. Tapos after 5 years, nakakilala din ako ng mga iba't ibang mga publishing companies, ganyan. Tapos yung network din ng mga writers na nakilala ko, medyo strong siya. So nagkaroon ako ng foundation when it comes to writing. Tapos yun, in-invite ulit ako na mag-submit ng story. Tapos yun, natatanggap ulit siya. Tapos ngayon, meron na po akong 3 books. Oo, Ange, ano yung libro or kwento na naisulat mo na paborito mo at bakit tumatak sa'yo yun? Parang feeling ko yung question na yun medyo unfair siya for me. Kasi parang it's like asking me kung sino yung paborito kong anak dun sa mga tatlong anak ko, ganyan. So you got 3 books 3 na? so far, yeah. Okay. Pero usually, ano bang klaseng kwentong pambata yun madalas na tampok sa yung mga libro? Yung tatlong libro naman, meron siyang kani-kanyang part kasi na naging Okay. part na din ng sarili ko. Tapos ako yung sarili ko na impart ko na din dun sa mga libro na yun. So yung unang libro ko po, si Annie ang Bayani. Tungkol siya sa isang bahay ampunan. Tapos si Annie, ayan, siya yung parang kabayani ng pagkakaibigan. Kumbaga. So yung pagkakaibigan yung tema ng kwentong yan. Tapos yung kukurap-kurap naman Ito. ay tungkol sa identity yan. Ito yung mga book niya, Prof. P. Yes. Oo. Tungkol sa? Sa identity, tapos yung pag-assert mo ng ng identity para magkaisa kayong lahat, ganyan. Ayun. Tapos yung We Are Coming Ito, Home We Are naman. Coming Home. Oo, tungkol naman yan sa mga pamilya, sa pamilya tuwing Pasko. Kasi actually yung dalawang libro na yan ay mga children's stories siya tungkol sa Pasko. Ito. Okay. Kasi malaki sa Pilipinas, 'di ba, yung celebration ng Pasko natin talaga centered towards family. So yun yung parang ano man tawag dito, parang uniting factor ng libro na Pero in dalawang fairness libro na yan. ang galing din ng illustrator mo. Oo naman. Ang ganda, di Si ba? ano yan, si Miss Kath, tapos si Miss Pergie Acuna. Mahalaga kasi yun, Prof. Para catchy sa mga bata. Mas maiengganyo Yes. yung mga bata na magbasa ng libro. And if you're going to see the content of the books, meron siyang version for English and for Tagalog. Yes. Ayan, maganda yan, lalo sa mga kabataan ngayon. Sa mga bata ngayon ha, madalas talagang English speaking na talaga yung kanilang lengguwahe. Ay, kailangan magbasa po kayo ng ganito at makatulong ito para mas maging matatas ang ating pagsalita ng wikang Filipino. Yes. Oo. O wikang Tagalog. Oo. So, Ange, ano yung mga kumbaga hamon na pinagdaanan mo sa pagsusulat at paano mo yun nalampasan? Siguro isa sa mga challenge bilang isang Gen Z writer, yung pagkakaroon ng tinatawag natin na parang imposter syndrome. Okay. Kasi syempre pag nagsusulat ka, wala ka pang masyadong hindi mo alam kung paano i-critique yung sarili mo kasi ikaw nagsulat mo. Yes. So, hindi mo alam kung kailan ang kwento ay isa ng kwento o magiging kwento pa lang. Pero Kwentong may kwento. Oo, sa mga panahon na wala kang tiwala sa sarili mo, siguro magtiwala ka na lang dun sa publisher mo at siguro bigyan mo ng tiwala yung mga mambabasa mo para maintindihan yung mga bagay na nais mo iparating sa kanila. Or kung meron man silang sariling interpretation dun sa aklat. Hindi madali magsulat. How Totoo do you naman yan. extract your creative juices to produce books like this? That's a wonderful question. Actually, parang minsan mahirap kasi 'di ba, sa sobrang dami ng mga pwede nating sulatin, mahirap kung alin dun yung pwede nating ilagay sa papel, especially ngayon na sobrang condensed din nung environment. Na sobrang hirap piliin kung alin talaga yung para sa mga particular type ng mambabasa natin. Pero sa tingin ko, malaking tulong para sa akin yung aking publisher, no, na humihingi talaga sila ng specific types ng content. At yun yung parang nagiging guide ko rin para sa
uri ng kwento na isusulat ko. Ayun, maaari mo bang ibahagi yung karanasan sa iyong debut sa iyong Philippine Book Festival? At paano yung karera bilang isang manunulat? Natutuwa ako kasi parang I was like a little girl kasi at that time parang I met with yung mga idol ko na writers before like sina Sir Doc Luis Gatmaitan, if you're familiar, sina Doc Sir Ricky Lee, tapos yung iba pang mga writers na dati binabasa ko lang sila tapos nung time na yun super amazed talaga ako kasi I got to take a photo and converse with them and tell them how inspired I was and that I also started my writing journey and yun. Tapos super overwhelmed din ako sa suporta coming from my friends kasi dumayo pa para lang puntahan yung book fair. At the same time, natuwa din ako na maraming mga mambabasa pa talaga sa Pilipinas or sa Pilipinas yung interested sa children's literature. And yan, nakakatuwa lang kasi it's so super inspiring yun kasi parang alam mo na madami pang interested dun sa libro. Kaya it keeps you from moving forward or like writing more stories. Pero you still practice yung applied mathematics journey? I just actually finished my master's degree. I'll be graduating this Friday. Congratulations! Thank you po. Yun. And yeah, I'm planning to go to banks. Pero at the same time, I love writing. That's why I will keep writing. Oo, so Ange, ano na lang yung mensahe mo sa mga magulang na para suportahan yung mga anak nila na gusto rin magsulat? Siguro sa mensahe para sa magulang, malaking magandang exposure yung panatilihin natin na yung mga bata ay exposed dun sa mga ganitong klase ng libro. So pagbasahin lang natin sila ng pagbasahin, tapos minsan kung gusto nila magsulat, i-encourage natin sila na magsulat sa isang papel ng tig-isang word, ganyan. Kasi yung mga tinatanim nating mga salita na ito, dahan-dahan magiging pangungusap na siya hanggang sa tumubo na siya at maging isang makabuluhang kwento. Yan. Ito napakaganda nito. Libro patungkol sa Pasko para mabawasan yung lungkot ng mga bata. Kapag Pasko, magbasa po tayo at ma-inspire na laging maging masaya araw-araw. On that note, maraming salamat sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong journey at inspiring na kwento, Ange Cayabyab.